Hello, magandang gabi mga kakamping, mga kabunyog. Andito ulit ako nag-live. Gato yan ano kaya ang mangyari ngayon, no? Yung tungkol sa EDSA ni Sarah. Kuminsan pasensya muna kasi abalahin muna kayo sa mga kumakain dyan at hindi pa kumakain ako tapos na kumain. Yung ulam ko ngayon ay udong at sardinas na ginisa. Kung alam niyo yung udong sa Bisaya, yung para siyang mami na hinahaluan na parang walis tingting na hinahaluan ng sardinas. Yun ang nakasanayan sa probinsya nung panahon ng 1980s, 90s hanggang ngayon, kahit ngayon, yun pa rin ang nakasanayan sa probinsya. Udong. Good evening ulit sa inyo Pasensya sa bala. Ngayon, pag-usapan sa natin ngayon yung EDSA ni Sarah at yung EDSA nung araw, EDSA 86. Kung sino dito yung nabuhay na nung panahon na yon, 1980s. Nung panahon na yun, 1980s, 86, nasa 5 taon pa lang ako. Kadalasan yung EDSA Revolution na yun, 1986, narinig ko yan noon sa radyo. Kasi kami noon, wala kaming radyo dahil nga sa nung panahon na yon, ang radyo noon nung araw, kung sino lang mga mapipira, yun lang may radyo. Yung radyong di battery, kung naalala nyo yon, kasi di ko na uso nung panahon rechargeable Ngayon, narinig ko yung mga People's Power, 1986. Gato yun. Walang maintenance sa People's Power na yun kasi ganoon nga, 5 taon pa lang ako. Pero nung katagalan, lagi kong narinig sa tatay ko kung ano ang EDSA 1986. Naipaliwanag sa akin kasi ang tatay ko naman ay dati siyang Marcos loyalist na nung minsan makatikim nung panahon nung Marcelo ng Lupit siguro, natauhan siya, nagising. Nakitikim yata ng pananakit. Kaya siya, habang lumalaki kami, yung kuha na yan, yung Marcelo na yan, nakalagay sa isip namin kung anong lupit ng Marcelo na yan. Ngayon naman, si Sarah, kunwari, galit sa panahon na yun, Kasi ganyan nga, pinupuri niya si Ninoy Aquino. Samantala yung tatay niya ang nabalahura kay Ninoy Aquino. Diba? Sabi nila noon, piking bayani si Ninoy Aquino. Ngayon, anong sinasabi ni Sarah? Baka dumatulad si kay Ninoy Aquino. Malayo nang mangyari siguro yun. Tsaka hindi naman hindi naman si Ante Marcos nga naman ako Hindi mo ako animala din na siguro gagawin ni Marcos yung hinala niya. Tamang hinala lang. Kaya parang si Sarah yung lutang o bangag. Kahit naman siguro si Marcos ganon, hindi man siguro guys tatay niya yan. Maaring si Marcos may katangahan ng kaunti, pero hindi ganyan sa tatay niya. Ay, si Colex, salamat. Siya nga pala, mga kapagkakamping, kabunyog, si Secretary Colex ng Bunyog. Pakikuha naman ng channel, pakisubscribe. Colex Suliman, ang malabis sa katotohanan. Teka lang basahin ko ng comments nyo Maritoni is watching. Salamat Miss Maritone, Miss Ganda, salamat. Lida Ochoa. Oy, good evening Miss Lida, yung gandang binibini ng Naga. B. Alonso. Naglibuli ako. Good evening si Colex. Sa hindi pa nakasubscribe si Colex, Secretary Bunyog, kung yung channel niya, pag-subscribe yung channel ni Secretary Colex. Maganda si Secretary Colex. Marami kayong matutunan. Matapang, palaban. Tatagpo nga pala si board member sa Bulacan. Itong midterm election. Sana sa mga taga-Bulacan na mga friend ko dito, tandaan nyo si Secretary Colex Suliman, Robert Suliman. Siya po yung Secretary General ng Bunyog. Ba't sa usapan na ito Nung EDSA na 1986, kaya yun ay nagkaroon ng
naging matagumpay dahil na rin sa tulong ng simbahan at dahil na rin sa galit ng mga tao. Itong EDSA 86 na ito, taliwas sa mga sinasabi ng mga tulpo. Nasabi ng mga tulpo brothers na yung EDSA 86 daw ay katang-isip lang ng mga taong galit sa katahimikan. Huwag kayo maniwala doon kasi mga tulpo, wala yan, walang panindigan sa bayan ng mga yan. Kung saan sila makapabor, doon sila. Isasabihin nila na dahil sa nag-aaway ng dalawang pamilya, Aquino at Marcos, kaya nagkaroon ng EDSA Revolution. Hindi po totoo yun. Kaya nagkaroon ng EDSA Revolution dahil ang mga tao galit na, lalo nung namatay si Ninoy Aquino. Iyon ang isa sa dahilan nagkaroon ng EDSA Revolution. At ang panahon na yon, siguro naman, alam niyo rin siguro sa mga dito na si Marcos, may karamdaman na, kaya nagkaroon ng at matagumpay na EDSA Revolution. Kaya minsan nangilabot ako eh. Ginagamit nila Sara yung kinakanta ni Fred Aguilar na Bayan Ko. Nakapangilabot talaga, hindi bagay talaga kasi yung Bayan Ko, sagrado ang kanta na yan. Dahil galing yan sa tula ng mga nang araw pa, yung mga panahon pa ng hapon yung Bayan Ko. Nakinanta ni Fred Aguilar na bandang huli, hindi natin akalain na si Fred Aguilar ay isa palang kuhan din, wala ring sa hulog. Diba yun? Ang bayan kong Pilipinas, lupain na ginut bulaklak. Nakapangilabot talaga, parang nakadiri pakinggan sa mga DDS na yan, ano, na gagamitin nila yung kuha na yan, yung team song na yan. Hindi nila bagay sa kanila. Kagaya na lang na yung ipaglalaban ko na habang nung si Duterte nanunumpa sa Malacanang noon, unang upo sa noong 2016, ginamit nila yung kanta ni Fred Aguilar na ipaglalaban ko. Nakapangilabot, pati si Fred Aguilar, palibasa, nakinabang din yata yung tao na yan eh. Wala rin naman si Fred Aguilar, para si Fred Aguilar, parang Tulfo Brothers din yan. Kung saan sila nakapabor, doon sila papanig. Ganon yun, yung EDSA 86, naging matagumpay yun dahil sa tulong ni Cardinal Sin at tulong na rin ng sambayanan. Dahil ang mga tao ng araw, na marami nagising na tauhan. Dahil sa kahirapan, korupsyon. Pero kagandahan naman panahon na yon, hindi naman sa pinupuri ko mga Marcos, yung panahon na yon, kumbaga ang kurakot ng panahon na yon, si Marcos lang. May maaari din, may mga corruption din, mga nasa mga alipur si Marcos, pero hindi ganito kalala sa mga nangyari ngayon. Ito na ngayon na EDSA 86 ngayon na ipinagyabang ng mga DDS, kung naman to eh, hindi naman to, di nga nila alam kung ano paglaban nila eh, basta sa kanila, may ayuda lang sila, mabayaran sila sa, dahil hinakot sila sa kung saan mga barangay, mga urban poor, kagaya dyan sa mga squatter area. Squatter din naman ako eh, hindi ako pinaka-squatter ako, pero kahit nasa squatter area ako, nag-iisip ako ng tama. Gaya sa Smoky Mountain, doon galing yung mga pinaghakot para sumala dyan sa EDSA-EDSAhan ni Sara. Ang nakakahaya pa nga kasi nag-away-away na sila dahil sa yung hakot-hakot na yan, marami daw hindi nabayaran. Parang yung Kibuloy noon, nung si Kibuloy inaresto pa lang ni General Torre na doon sa liwas ng Bonifacio. Mayroon sila maisug rally ko no, nandun sila Robin Padilla, yung lahat ng mga tuta ni Duterte ng mga senador, andun na nagsalita. Bandang huli si Kibuloy sumuko din dahil sa takot. Yung EDSA 86, sagrado yon, hindi yun EDSA-EDSAhan lang, hindi yun birong EDSA. Marami mga nagtalagang nagsakripisyo, kagaya ng mga sikat na artista, kagaya nila yung Apo Hiking Society. Asin. Kasi noong panahon na yun, ang lahat ng mga nasa industriya nagkakaisa. Dahil nga sa hindi nila kinakaya yung pamumuno ni Marcos Sr., tati ni Bongbong. Yung EDSA naman ni Irap, ako makairap talaga ako, sa totoo lang, makairap ako. Naawa nga ako sa kay Irap noon, nung siya ay bumaba ng pagbaba ng Malacanang, naawa ko sa kanya, sinalubong sila nila Hagedorn. Makairap naman talaga ako eh. Nung panahon nga ni Pinoy, hindi ko si Pinoy binuto eh. Kasi si Irap ang binuto ko. Pero kasi panahon na yon, siyempre, bata pa ako, mahilig sa mga pelikula, kaya si Irap ang binuto ko, kasi akala ko matino. Pero yung kay Irap naman, yung nangyari kay Irap, dahil sa kay Gloria yon.
yung nga, nagka-interest siguro sa posisyon ni Irap. Ngayon, nasilipan si Irap yung sa waiting na nga, yung kay Chabit. Ngayon, pagkaisahan, kasi dahil nga si Irap ay kulang sa kalaman din, madali siyang napatalsik ng mga oligarko. Oligarko na yun. Kung tutuusin, di ba? Yung waiting na yun. Tsaka isa pa, may mga sinasabi si Kapersino na yung panahon ni Irap, ginagawa doon ni Irap na casino yung Malacanang, ginagawang hotel kung sino-sino mga babae, mga sikat na bullstar yung mga dinadala doon. Pero wala na ako doon, di ko na talaga sabi mapatunayan yun kasi narinig ko lang din yan kay Kapersi. Yung panahon ni Irap na idsa ni Irap, kuan yun, kumaga nagkaisa lang mga oligarko. Mga gaya niyan tuso. Yung panahon na yun, di ko maalam na si Irap tuso talaga eh. Itong kuan ngayon ni Sara, itsa-itsahan ngayon, siguro yun sa mga napaniwala nila, yun nasasama. Pero kadalasan doon, binabayaran. Kaya basta lang ako. Lido Chua, shout out. Salamat Lido Chua sa panonood. Shout out sa iyo. Maritone, Udong, yung kwan yun, yung kwan siya, yung mahaba siya, yung parang tingting. Kwan siya, pansit din siya, yun ang hinahalo sa sardinas, sa gulay. Sa mga probinsyano gaya ko dun sa Visayas, mga 1980s, kapag yun ang ulam namin, yung udong na yan, tsaka sardinas, hanggang ngayon, mayroon pa yung udong, mayroon pa ngayon. Di na mawala yan. Masarap siya, guys, ang ulam ay may bahaw kami sa bahay pag galing sa school. Masarap na kain namin yan, mga pamangkin ko. Salusalo kami yan. Haluan siya ng igisa sa sardinas. Para siyang Mickey. Sardinas, tapos lagyan ng kaunting pichay. Yun ang udong. Secretary Coleg Suliman, tuloy laban ka Bunyog Anghel. Salamat Sik sa panonood. Salamat sa oras. Tuloy ang laban hanggat tayo humihinga. Hanggat kaya pa ng ating mga katawan. Tutuloy pa rin laban. At sana, sa midterm election, huwag niyong kalimutan ang Bunyog. Bunyog 87 sa mga baluta. At siyempre, iputo natin yung mga yung tatakbong senador na papabor para sa bayan. Huwag yung mga senador na nakalinap kay Marcos, kay Duterte. Mga walang pindang tao yon. Kung mayroon man siguro matino doon sa lineup ni Marcos, si Abalos lang yon. Wala nang iba. Doon tayo sa mga tunay na nagawa sa bayan. Halimbawa na lang sila Heidi Mendoza, Atty. Loco Espiritu, Toto Kausing, Ras Castro, Sergio Cno, Bamakino, Kiko Pangilinan. Sila dapat na makapasok sa Senado. Huwag na yung mga nasa lineup ni Duterte ni Marcos. Mga walang kwentang tao mga yan. Hindi yan para sa bayan. Lalo na sa linya ni Duterte. Yung mga yan, para sa China yan. Kaya tumakbo mga yan para sa China, hindi para sa bayan. Aldanyo, true. Salamat Aldanyo. Good evening. Good evening sa'yo. Shout out. Enrico Nilo is watching. Salamat Sir Enrico sa panonood. Good evening sa iyo. Sari De Josephine, good evening kakamping. Good evening din sa iyo Sari De Josephine. Pasensya na kung bulol-bulol ako salita kasi Bisaya nga ako, kumbaga di man talaga ako bisa sa Tagalog. Ay lalong hindi ko bisa sa English. Itong mga sinasabi ko, kung ano lang naintindihan ko sa mga nangyari, yun lang batay sa sinasabi ko. Kapag pinapanood ko yung mga vlog ni Insurrecto, ni Secretary Coleg Suliman, ni Vlogcaster, di ba mga vlogger na panig sa tuhanan, yun din ang kinikomentihan ko. Yung abot sa kayahan ko lang, pero yung mga malalalim na mga usapin, hindi ko na kayang ipaliwanag yun kasi malalim na yun eh. Gaya kay Mirigris Piatos, hindi ko na masyadong makuhan yun. Yung kina Acosta, Jean Acosta, hindi ko na masyadong mapaliwanag yun. Total, nanood man kayo ng Quadcom, kasi ako sa trabaho ko,
yung Quadcom na yan, hindi ko masyadong mapanood kasi busy ko sila sa trabaho. Kung talaga ay ako ay vlogger talaga na yun lang talaga yung buhay ko, yung pagbablog lang, maaari pa siguro may paliwanag kung maayos yun. Unang-una, yung kakayahan ko sa pag-vlog. Kasi mas maganda talaga nag-vlog ang isang tao yung may sapat na kaalaman sa batas. Mahirap din kasi yung kung ano lang sabihin mo, yun na yun. Mahirap din. Hindi biro kasi yung label. Kumbaga ako, nag-iingat din ako. Pero salamat sa panood nyo ha. Picking Sara at Picking Al Ganyo, Picking BP Sara at Picking BBM. Oo nga eh. Pero wala na tayong magawa kasi kahit pa sabihin na piki sila ng dalawa, pero kahit pa sabihin sana piki na sana si Marcos Jr., andyan na yan eh. Hindi natin mabago yung pagkakataon eh. Dapat papanindigan na ni Marcos Jr. yung yung posisyon niya. Gaya niya, binabastos na siya, pinagbabantaan na siya. Hindi man pwede ang ganun-ganun lang. Kahit pa sabihin joke, hindi pwede yung mga pagbuhay ng tao. Hindi pwede yung euro joke dyan. Buhay ng tao yan, lalo siya ay nasa mataas na posisyon ng gobyerno. Hindi pwede mga euro joke dyan. Buhay ng tao yan. Kung dati nga, nung panahon ni Duterte, yung, di ba, yung naalala niya yung teacher na nagalit kay Duterte dahil sa EJK, yung mga nagalit kay Duterte. Ano sabi nung teacher? Dapat daw si Duterte ay mamatay. Anong nangyari nun, di ba? Isang araw lang yung teacher na yon dinampot ng NBI. Siyempre, palibasa, karaniwang tao, di mas mataas sa posisyon sa gobyerno, kumbaga teacher siya, dinampot niya agad. Lalo na ngayon, di ba sabi ni Marcos kung yung siya nga ay presidente, binibanta ni Sarang buhay, paano na yung karaniwang tao? Totoo naman talaga sinasabi ni Marcos Jr. Paano ang karaniwang tao? Pero, alam nga naman na magiging malambot pa rin siya. Buhay niya yan ang nakataya dyan. Hindi pwede mga biro-biro dyan. Kahit ako, yung bahay ko, sabihan ako na ako ay utangan na buhay ko, hindi pwede yun. Ireklamo ko talaga yun sa may kapangyarihan. Ayoko naman talaga na, di man kasi ako violent din tao. Ayoko nang sakitan. Ireklamo ko yun sa may mga kapangyarihan para mabigyan siya ng aral. Kung kailangan dahil buhay ko nakataya, lalo may pamilya ako, ipapakulong ko talaga pag ako pinagbabantaan. O ganyan, Alda Ganyo. Salamat sa comments, Alda nyo ha. Enrico Nilo. Good evening, Kabunyog. Magandang gabi din sa iyo, Enrico. Salamat sa panonood. Maritone, hanapin ko kayo sa YouTube. Yung YouTube ko, Madam Maritone, ang pangalan ng YouTube ko, Matang Anghel. Wala kasi ko ibang may pangalan sa YouTube ko. Ayoko rin gumamit yung totoo kong pangalan kasi mas maganda rin yung kakaiba rin naman. Kahit paano, sumikat din ako. Matang Anghel yung pangalan ng YouTube ko. Pag sakali salamat sa panood at subscribe. Ginagawa ko to dahil sa ganito lang na kahit naman di mo talagang kilalang vlogger, tsaka na-umpisa pa lang ako, sa ganito lang, total marami din naman sa mga friends ko yung mga kulang sa kaalaman. Di naman sa minabalit ko sila ha. Sa ganito lang, i-share ko sa kanila ang kaunti kong nalalaman. Coleg Suleiman, maraming salamat, Kabunyog Anghel. Maraming salamat Secretary Coleg Suleiman. Si pala mga Kabunyog, mga kamping, si Secretary Coleg Suleiman, paki-panood ng ng vlog niya. Marami akong matunan doon. Para sa totohanan, matalino si Colex. Matalino, matapang. At sana nga manalo siyang board member kahit paano. Malaking bagay manalo ang yung isang taong nandigan para sa tama at para sa bayan.
Alda Ganyo. Trapo mga tulpo. Trapo mga trapo. Tulpo. O nga trapo. Kasi mga tulpo kasi, sa pagkakaalam ko niyan, kung halimbawa, kung sino yung pinakamalakas, mga astig-astig, halimbawa nung panahon ni Gloria. Kay Gloria sila dedicate. Nung panahon ni Pinoy, palibasa si Pinoy ay hindi man si Pinoy violente, kinakalaban nila si Pinoy. Kung ano naman sinasabi. O nung panahon ni Duterte, kabilang ang mga tulpo, kaya nanalo si Duterte. Kabilang sila sa nagpanalo. Yung mga tulpo. Kasi, pansarili naman iniisip nila eh. O ano nangyari dun sa, di ba, 60 million dun sa tourism? Sila magkakapatid. Damay sa, kung na yun, sa problema na yun. Nung dinala sila ni Senator Trillanes sa Senado, nung naipit na, biglang pinaresto ni Duterte si Trillanes, di ba, napanood nyo yun? Kasi, malamang may alam na si Duterte doon sa tourism. Bakit niya biglang pinaresto si Trillanes? Kung nagkataon nga nagkataon na panahon na yun na si Trillanes ay hindi pinaresto ni Duterte, malamang yan si Sir Montano madadamay sa kaso dun sa tourism. Di ba si Sir Montano na-appoint din niya ni Duterte sa tourism? Kumbaga si Sir Montano, sinurte pa rin. Di pa rin nadala. Sabagay, maganda din, tahimik ngayon si Sir Montano eh. Hindi gaya kay Ruben, puro hangin ang laman ng utak. Yeah. Sarah Josephine, good evening kakamping. Good evening din sa iyo, Sarah Josephine. Harley si Tagaban is watching. Ay, good evening pare. Malapit ang Pasko. Salamat sa panood. Pare ha, pare Harley, Tagaban. Banji Ibanez is watching. Salamat Ma'am Banji sa panonood. Princess Ten. Ay, Madam Princess Ten, salamat sa panonood ha. Salamat. Ang bayad na yon. Oo nga. Yung kanta ni Fred Aguilar na bayan ko, ginawa niyan ang bayad na yon. Ang ganda ng kanta na yun, no? Binababoy lang ng mga DDS, ganyan nila Duterte. Ano ba? Ang bayan kong Pilipinas, lupay ng ginto't bulaklak. Di ba? Napakaganda pakinggan. Napaka makabayan. Kaso nga lang, nababoy lang. Hindi nababoy lang pagdating ng Duterte. O ngayon, sana si Fred Aguilar. Parang wala na, nanahimik nga, di ba? Parang wala na yata pira yun eh. Queen Kim. Hello po. Ay, hello din, Queen Kim. Magandang gabi sa'yo. Relito Ayuste. Ay, salamat si Relito Ayuste sa panonood. Nakasabay din, Relito. Oh, salamat. Hina na signal ko. Okay lang, okay lang. Kahit paano na panood mo ako. Maaga pa naman. Maya tulog na ako mamaya kasi ako ayoko na magpuyat kasi sa umaga kasi mahirap bumangon lalo pag puyat ka. Gusto ko ba matulog maaga? Yun ang kuwan ko, yung ugali ko, yung maaga matulog. Mahirap kasi pag laging puyat. Lalo kay edad ako. Ngayon, 43 na ako. Kailangan talaga saktong tulog. Gaya mga trabaho ko. Larry Glodo. Ay, salamat sa panood, Sir Larry. Magandang gabi sa'yo. Kumusta na pakiramdam mo? Okay ka na? Yung therapy mo, okay na? Tiwala lang. Gagaling ka rin, Sir Larry. Tiwala lang. Para sa mga anak mo at sa asawa mo. Paminsan-minsan, kung may time ka, uwi ka sa Samar para naman makuha ka doon sa dagat. Kasi ang dagat, medical ang dagat eh. Ang dagat kasi, may posibleng gagaling ka doon. Salamat Sir Larry sa panood ha, Sir Larry Grodo.
Kasi nga pala guys, may si Larry Glodo, may channel din ito. Subscribe natin kasi siyempre kung ano siya, may pangailangan din, may karamdaman. Gumagatulong lang natin sa kanya. Mila V. Anino is watching. Salamat Ma'am Mila sa panonood. Emily Milay Canaraya Magana. Oy, salamat. Salamat Emily sa panonood. Salamat sa pagtiyaga sa oras. At sana lumago yung channel ko. Kasi ang purpose sa channel ko, halimbawa ay lumaki ang channel ko. Halimbawa may kailangan tulungan kahit paano. Sa pakunti-kunti lang may tulong din ako. Sana nga lumaki ang channel ko, tumaas. Kasi nakaraan ang channel ko umabot na ng 1,000 views. Sana nga madagdagan pa para naman dumami yung views ko at mga subscribers. Si Maritone pala, mayroon din siyang channel. Si Miss Maritone. Pakikuha nyo rin, pakisubscribe nyo. Pag may time kayo, pakipollow nyo lang si Maritone sa kanya. Pati si Tilma Omega. Pakikuha na rin. Subscribe. Mga kakamping vlogger. Rita Yusti. Okay, balik tayo kay Irap. Si Irap, yun. Kumbaga si Irap, yun lang ang naalaman ko kay Irap, yung tungkol dun sa waiting. Tsaka yung, di ba yung ginawa nga, sabi nga ni Kapirse, yung ginawa nga na casino yung Malacanang at ginagawang hotel. Kasi yung panahon na yun, talaga, di ko ba talaga alam talaga yung talagang ano man yan ni Irap. Pero pagka alam ko si Irap, kaya siya napatalsik sa Malacanang dahil nga sa plunder case. At kasali na rin yung waiting sa gambling. Emily Milay Canaraya Magana. Hi base. Opportunista lang si Abalos. O nga kumbaga si Abalos kasi hindi naman na si Abalos nalalayo kay Lacson Pacquiao. Pero sa lineup ni Marcos Jr., burbintahan na si Abalos. Sa mga ako ni Marcos Jr. sa lineup niya, wala ko iuboto dyan. Basta, ang sa akin lang, yung doon ako sa tunay na oposisyon. Doon ka na Bamakino, Jeljokno, kay Kiko Pangilinan, Toto Kausing, Franz Castro, Heidi Mendoza. Basta, yung mga talagang nasa gumagawa ng tama para sa bayan, doon ako boto. Yung mga kay Duterte at kay Marcos, hindi ko ikuan yan, hindi ko kampanya yan. Hanggat kaya ko magsalita ako hanggat meron social media. Ako, kalaman sa batas, pero siyempre, yung i-share ko rin yung nalalaman ko, at dahil sa mga comments nyo, kung may malalaman kayo, babasahin ko yan, kahit paano, madagdagan yung kalaman ko. Kung may kaalaman ako na hindi yung nalalaman, kahit paano, nalalaman nyo. Yung nalalaman nyo na hindi ko nalalaman, may ideya ako, madagdagan yung kalaman ko. Chirilo, hello kakamping. Oy, magandang gabi din sa'yo, Chirilo. Salamat sa panonood. Shoutout sa'yo. William Yon is watching. Oy, classmate. Si William Yon, kaklase ko to. Magkabatch kami, mga batang 90s kami. Ito yung mga kapanahonan pa ng Radir Maya, Erser Heads, Yano. Lagi magka-jamming nito. Doon ako natuto minom Dahil sa mga Radir Maya na Erser Heads. Doon ako natuto minom na alak. Magandang gabi sa'yo, William pare. Salamat sa panood Joseph Sanchez watching. Joseph Sanchez Katamura. Salamat Joseph sa panonood. Shoutout sa'yo.
Relito Ayuste, real talk ang strategies mo, Kaanghel, pero naman, Levelus, continue lang kahit no holds barrel, basta real talk lang, okay lang yun. Oo, pero kung pa rin, pag sa mga kuha na kasi malalim na usapin, kumbaga hindi ko na masyadong itatapik yan, mahirap kasi. Kung sa bagay, hindi man nila kilala, hindi man nila papatulan, pero siyempre, iba pa rin nag-iingat. Kasi pag kuha naman, pag nagkaroon halimbawa ng problema, halimbawa, yung mga death threat, wala naman. Yung death threat, wala naman yan eh. Kumbaga, panakot ng death threat na yan eh. Yung nakatakot, yung sa libelous nga nakatakot. Pero siyempre, para hindi ako malibelous, yung sasabihin ko, bago ko bitawan yan, pag-isipan ko muna. Mahirap talaga. Rodolfo Ingbino, magandang gabi, Kabunyog. Magandang gabi sa iyo, Rodolfo Ingbino. Salamat sa panood. Kabunyog watching from Bunyog, Cebu chapter. Oy, sila Joseph yaon, Joseph Katamura yaon, taga Cebu ito, mga to. Mga kabayan ko to sa Samar, pero sa Cebu sila nakatira. Relito Ayuste, Doc Willie Ong, sana mabigyan ng chance, mas mahalaga, mabigyan ng pansin ang pangkalusugan ng mga Pilipino. O nga, no? Kaso si Doc Willie kasi may karamdaman eh. Mas maganda siguro si Dr. Ron. Napanood mo si Dr. Ron? Yun talaga, lumalaban kay Duterte yun. Si Dr. Ron. Lumalaban talaga yung, di ba yung pandemic, yung mga ginagawa ni Duterte na kabalbalan ng mga lockdown na walang kakwenta-kwenta, na pinagkakitaan nila yung mga pandemic na yan, na sila nang kumita. Face mask, face shield, pati motor barrier ni Anyo. Kinalaban ni Dr. Ron yun. Pati yung paramali. Para sa akin, mas maganda, para sa akin lang mas gusto ko si Dr. Ron kaysa kay Willie. Kasi si Willie kasi, may karamdaman na, parang, iwan lang, kakayanin pa niya yan. Mahirap kasi magsalita eh. Baka patagal tayo sa oras, magalitsagan ng FB. Siya pala yung di ba nagbanta si Sara kay Marcos Jr. na yung drone retreat na yan. Nangyari ngayon, may nabasa ko sa mga news sa TV5 na daw si Marcos Jr. pa raw nagbabanta kay Sara, yung mga death threat na yan. Malaking kanakuhan naman yun kasi di ba sabi nga ng yung doon sa Quadcom, hindi ugali ni Marcos Jr. yung magiging marahas o magbabanta o umutang ng buhay ng tao. Maaari pa yung previous na administrasyon. Yun nga, si Duterte. Yun talaga mahilig babanta. Talagang hindi babanta, talagang tinutotoo. Pero siyempre naman, si Duterte kasi, matapang lang naman yan sa mga taong alangan din ng kalagayan. Gaya sa atin, gaya sa akin. Matindi na niya utangin ng buhay sa mga gaya ko. Pero pagdating sa mga lalaban sa kanya, takotin naman mga yan eh. Di ba kay Kawal de Carbonell nga, bahagang buntot ng mga mag-aamang Duterte niya, pero ang yayabang. Pero kay Kawalde, hindi sila umubra. Meron pa nga noong vlogger na hinamon si Basti na suntukan eh. Hindi ba si Basti kumasa eh. Kasi takot din. Kasi kung walang si bodyguard mga yan, hindi lalaban mga yan. Tayo, wala man tayong kaaway. Kampante tayo, hindi ko kailang bodyguard. O si BP Lini nga, naglalakad din sa kung saan sa Naga, di ba? Wala man siyang bodyguard. Kasi si BP Lini, wala siyang kaaway. Mga tao kasi mga ko sa bodyguard, yun na. Mayabang Tulpo Brothers, di ba? Naghihiram na ng tapang sa mga bodyguard. Pag walang bodyguard, pupunta sa mga squatter ng mga yan, takot din naman mga yan eh. O sige mga kabunyo, kakamping, salamat sa panonood.
Magandang gabi sa inyo. Basta sa 2025 midterm election, huwag niyo kalimutan ang bunyog ni Insurrecto o Atty. Ricky Tumutorogo. Siya po yung chairman ng bunyog. Si Secretary Colex Suliman, siya yung secretary ni Atty. Insurrecto o Atty. Ricky Tumutorogo. Tatakbo din siyang board member ng Bulacan. Sa mga taga Bulacan dito ha, inaulit ko. Pagka andun kayo sa distrito niya, ibuton niya si Colex, Secretary Colex or Secretary Robert Suliman. Basta tayo, para sa katotohanan lang, pakibaka tayo, huwag matakot, tuloy ang laban. Makibaka, huwag matakot. Salamat. Tuloy ang laban. Bunyog 87 sa mga baluta. Salamat, good evening.